Papaano ba kumita sa pamimili ng papel de ahensya o resibo ng pinagsanglaan ng alahas? At yan po ang ating pag-aaralan sa video nating ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo, mga Kamorlan Treasures, dito po sa ating channel, mga idol. So, kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas po sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating pag-aaralan, tatalakayin at bibigyang linaw ang katanungan at request po ng ating kaibigan na si Roy Comendador. Ano po? So, ang sabi niya ay gusto daw po niyang matuto na mamili ng papel de ahensya. Pero, ang mga papel de ahensya daw po, dati ay may description. Ngayon po ay wala na. Sa totoo lamang po, ang papel de ahensya, wala po talaga iyang description kahit po sa panahon ngayon. Hindi po diyan nakasulat kung anong karat ang alahas na nakasangla. Hindi po nila dinideclare yan ng mga pawn shop. Kaya ang pinakang technique po sa pamimili ng papel de ahensya kung gusto mong kumita, dapat unang-una, alam nyo po ang mga presyo ng bawat karat ng ginto. Para matansya nyo po ang papel de ahensya. Noong nakaraan po, in-upload ko, ako ay bumili ng nasa 7 piraso ng papel de ahensya. Namuhunan po ako ng 51,000, naibenta ko po ng 80,000. So tumubo po ako ng nasa 30,000. Ngayon, paano ba natin malalaman kung tayo ay tutubo pa sa papel de ahensya na ating bibilhin? Kasi may mga tao talaga na dahil kailangan nila ang pera, sinasangla po nila ang alahas nila, hindi nila pinasasagad. Tapos, minsan, nalilimutan tubusin o talagang hindi na kayang tubusin, dala po ng kagipitan. At dyan po tayo pwedeng magkaroon ng magandang kita. Ganito po ang inyong gagawin. Una, dapat ay alam nyo po yung presyo ng mga alahas, bawat karat sa inyong bentahan. Halimbawa, 18K, 3,007. Dapat alam nyo po yan. Yung 14K, 2,008. Dapat alam nyo po yan sa bagsakan nyo. Ngayon, paano mo matatansya ang isang papel de ahensya? Wala po talagang description kung ilang karat po yan. Ang nakalagay lamang po sa papel de ahensya o papel na pinagsanglaan ng alahas ay yung kanyang timbang. Timbang lamang po ang nilalagay dyan. Halimbawa, 10 gramo. Tapos nakasangla po ng 37,000. Wala po doon nakalagay kung anong karat. Tatansyahin mo kung bakit inabot ng 37,000 yung 10 gramo. So, i-analyze mo. Pag pumasok po sa 18K, 3,007, ibig sabihin 18K, yung 10 gramo na nakasangla. Kung ang presyo naman po niya 10 gramo, kung ang presyo naman po ay 28,000, ma-analyze niyo po siya, yan po ay 14K. Hindi po naglalayo ang presyo ng pawn shop at presyo po ng bagsakan ng mga alahas. Lagi pong magkadikit yan. Kaya lagi ka pong may idea kapag alam niyo po ang presyo sa Maynila. Halimbawa, 10 gramo na isang lapo niya ng 17,000, halimbawa lamang, ma-analyze niyo po, yan po ay 10K kasi ang 10K po ay 1,007. Kaya meron ka na po agad idea. Tapos babasahin niyo po yung description, halimbawa ay one ladies ring. Tapos nakalagay po doon ay nothing follows. Ibig sabihin, yun po ay pambabaing singsing. Yellow gold, nakalagay po dyan. Pero pag may nakalagay naman na with chips, pag sinabi pong with chips, yun po ay diamond. Hindi po nila nilalagay ang laki minsan ng bato. Yung iba naman nilalagay. Pero pag sinabi pong with chips, ibig sabihin may bato po ang kanyang nakasanglang alahas. Kaya pwede niyo po siyang tanongin, ano ba yung singsing mo? May bato ba yan? Kasi may nakalagay pong with chips.
mayroon naman pong pawn shop na kahit may diamond, hindi po nila nilalagay ang diamond sa listahan. Lagi niyo pong tatandaan na hindi po naglalagay o nagbibigay ng kompletong information, description, ang isang pawn shop kung anong alahas ang nakasanglas sa kanila. Basta pag may nakalagay na with stone, chips, pag sinabing chips, yan po ay original na diamond. O kaya nakalagay naman po, diamond o ladies ring with diamond, yan po ay original na diamond. Kapag fake naman po ang bato, nilalagay din po nila with stone fake, with fake stone. Nakalagay po yan. Kaya, dapat po ay marunong po kayong tumansya. Ano po? Tapos, lagi niyo pong tatanungin ang may-ari kung anong hitsura ng kanyang singsing. Kung may bato ba? Hindi po kasi nilalagay ng pawn shop yung lalaki. Size ng diamond. Yung iba naman nilalagay pero karamihan ay hindi. Yung iba nga po hindi sinasabing may bato. Kaya bago ka tumubos ng isang singsing, lagi mong tatanungin kung may bato o wala. Kaya napakahalaga po sa isang bibili ng papel de ahensya ay alam nyo po ang presyo ng inyong buyer o bagsakan. Para yan po ay matansya mo kung anong karat at ikaw ay tumubo sa iyong pagtubos. So nawa po ay may natutunan kayo dito sa ating video na patungkol po sa pagtubos ng papel de ahensya. Lagi niyo po pakatatandaan at kayo po ay aking i-encourage. Ako po ay malimit jumakpat sa pagtubos ng papel de ahensya. Dahil po maraming pawn shop na talagang napakababa kumuha po ng sangla. Totoo po yan. Nung nakaraan lamang sinubukan ko ulit yung isa kong alahas. So ang halaga po ng aking alahas ay 10,000 lang naman sa bagsakan. Kinukuha lang po nila ng 4,000. Inikot ko po mga pawn shop. Sinubukan ko lang. Kaya po napakahalaga na kayo ay marunong bumasa ng description at alam nyo po ang presyo ng alahas sa Manila upang kayo ay may idea kung paano nyo po ito tutubusin. Nawa po ay may natutunan kayo at sa mga may katanungan, meron po tayong comment section. Magtanong po kayo sa mga bagong dating. Pakisubscribe nyo po ang ating channel. Pakihit nyo po notification bell, lagay nyo po ay all. Upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. Paki-like at paki-share po sa ating mga kaibigan na mahilig po sa alahas upang sila man ay may matutunan at matulungan po natin. Mamaya pong gabi ulit, alas 8 ng gabi, ay meron po tayong live. Magla-live din po tayo sa umaga. Mag-i-schedule lamang po ako sapagkat may Rome request. See you on my next video. God bless po. Kita tayo mamayang live stream. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Ang trabaho ko, pagkilapis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak, sa ito'y alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan dito. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya natin patunayan. Ako ay alahero at asayan ng ginto. Alam ko ang tapak na totoo. Walang maitatago sa usapan ng ginto. Agad ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.